Kamakailan, ang 28 puntong kapayapaan planong iniharap ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump para wakasan ang digmaan ng Ukraine at Russia ay tila pumapabor. Ang pusa kaysa kanaryo, nagpahayag ng pagkabahala ang mga leader ng Ukraine at Europa. Sa ilang bahagi ng plano, natingin nila'y pagsuko sa labis na hinihingi ng Russia. Controversial sa plano ang probisyong ilalagay ng Ukraine sa konstitusyon na hindi sila sasali sa NATO. Kahit pumayag ang NATO na isama sa batas na hindi tatanggapin ang Ukraine, matagal ng sentro ng sigalot ang pagsali ng Ukraine sa NATO bago pa man simulan ng Russia ang pananakop noong Pebrero 2022. Tulad ng paglahok ng isyong ito sa 28 puntong plano, mahalaga pa rin ito sa pagresolba ng sigalot. Ano man ang kalabasan, ang pagtanggap ng Ukraine sa NATO ay naging paksa ng matinding debat sa loob ng dekada, na may malalakas na argumento mula sa iba't ibang personalidad na pabor o laban dito. Ano ang mangyayari kung agad sumali ang Ukraine sa NATO? Talakayin natin ang inaasahang epekto, benepisyo, posibleng problema ng hakbang na ito, at kung gaano kataas ang tsansang makapasok ang Ukraine sa NATO. Para sa simula, huwag tayong magpaloko na ang pagsali ng Ukraine sa NATO sa malapit na hinaharap ay napakababa ng posibilidad. Mayroong ilang malalaking hadlang. At sa ngayon, tila hindi malalampasan ang mga ito. Ang pangunahing issue ay mahigpit at komprehensibo. Ang mga kinakailangan ng NATO para sa pagtanggap ng mga bansa sa alyansa. At kahit na malaki na ang naging progreso nito sa pagtupad sa mga kinakailangang iyon sa ilang mahahalagang aspeto, may kailangan pang gawin ang Ukraine. Hindi posible ang pagiging miyembro ng NATO ngayon dahil sa digmaan at kakulangan ng matibay na patunay ng demokratikong pamamahala. Ang demokratikong pamamahala ay nakadepende sa malaya at patas na halalan na huling naganap sa Ukraine noong 2000 at 19 nang mahalal si Vladimir Zelensky. Idineklara ang batas militar noong Pebrero 24, 2022 kaagad pagkatapos ng malawakang pananakop ng Russia, at ito ay pinalawig tuwing 70 araw. Mula noon, pinakahuli hanggang Pebrero 3, 2026. Ayon sa batas ng Ukraine, bawal ang halalan habang may batas militar. Kaya, habang may batas militar, hindi matutupad ng Ukraine ang particular na kailangan ng NATO. Madalas binabanggit ang malalim na korupsyon sa Ukraine bilang hadlang sa pagtupad ng mga kinakailangan ng NATO para sa pagiging kasapi. Tulad ng binigyang diin sa isang artikulo noong 2024 sa foreign policy na pinamagatang, masyado pang korap ang Ukraine para sumali sa kanluran. At kamakailan lang, sa isang malaking eskandalo na kinasasangkutan ng malalapit na tao kay Zelensky, mas laganap at talamak ang korupsyon sa Ukraine kumpara sa karamihan ng miyembro ng NATO. Nahaharap sa kasong korupsyon ang mga hukom, politiko at opisyal, habang ang Ministry of Defense ay sentro ng mga eskandalong kaugnay ng korupsyon, tulad ng pagbili ng mahal na itlog at jacket para sa taglamig, pagbili ng 10,000 mortar shells na di na-i-deliver, o pagtanggap ng suhol mula sa gustong umiwas sa conscription. Dahil sa malawakang protesta, napilitang bawiin ng gobyerno ni Zelensky ang isang kontrobersyal na batas na magpapababa sana sa kasarinlan ng Ukraine. Dalawang sinasabing independenteng anti-corruption na organisasyon, ang National Anti-Corruption Bureau, at ang Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, Makalipas ang ilang buwan, National Anti-Corruption Bureau din ang nagbunyag ng malalang korupsyon sa mga pinakamalapit na kaalyado ni Zelensky. Pinatunayan ng mahusay na trabaho ng National Anti-Corruption Bureau sa Mindich Gate Scandal na kinasasangkutan ng korupsyon sa sektor ng enerhiya na nagkakahalaga ng 100 milyon at may kaugnayan kay Timur Mindich at iba pang opisyal. Ang pagsisikap ng Ukraine laban sa korupsyon kahit sa pinakamataas na antas. Gayunpaman, ang kanilang nabunyag sa ngayon ay pinaniniwalaang simula pa lamang ng mas malalim na problema. Ipinapakita rin nito kung gaano kahirap ang magiging gawain na pababain ang antas ng korupsyon sa pamantayan ng NATO. Nahaharap ang Ukraine sa batikos dahil sa pagbabawal ng mga oposisyong partido mula ng salakay ng Russia. Noong Mayo 2022 nilagdaan ni Pangulong Zelensky ang batas na nagsususpinde sa mga partidong inakusahan ng pakikipagsabwatan sa Russia. Dahil dito, ipinagbawal ang 11 partido kabilang ang pinakamalaking oposisyong grupo, ang Opposition Platform for Life. Opposition Platform for Life
na nagsusulong ng mas malapit na ugnayan sa Russia. Habang ipinagtanggol ng gobyerno ang mga hakbang na ito sa ilalim ng batas militar bilang kinakailangan para sa pambansang seguridad, naghayag naman ng pag-aalala ang mga organisasyon tulad ng Freedom House tungkol sa lumalaking konsentrasyon ng kapangyarihan at mga limitasyon sa pampulitikang pluralismo. Isa pang hindi pa nareresolbang issue ay ang pangangailangan ng NATO na iayon ng mga bagong miyembro ang kanilang mga institusyong panseguridad sa mga pamantayan nito, kabilang ang transparenteng pagkuha ng kagamitan at sibilyang pangangasiwa. Ang Strategic Defense Procurement Review na ipinatupad ng NATO ay naglalayong iayon ang procurement ng Ukraine sa mga pamantayan ng Euro-Atlantic. Gayunpaman, nagdulot ng pagkaantala ang lumang sistemang Soviet ng Ukraine at hirap sa pagpapatupad ng proseso sa gitna ng digmaan. Ang pagsunod at integrasyon ng intelihensiya at cyber defense ng Ukraine sa NATO ay patuloy pang isinasagawa. Mahalaga iyon dahil ang ganap na kakayahang mag-operate kasama ang NATO ay isa pang kinakailangan para sa pagiging miyembro. Mula 2014 pagkatapos ng post-Maidan na digmaang sibil sa Donbas at pag-aneksa ng Russia sa Crimea, mabilis na modernisa ng Ukraine ang sandatahang lakas nila. Tinanggap ang NATO standards sa pagsasanay, pamumuno at kagamitan sa tulong ng kanluran. Ang 2023 NATO-Ukraine konsepto para sa interoperability framework ay nagsasama ng mga pamantayan ng NATO sa pangmatagalang pagpaplano ng depensa ng Ukraine. Gayunpaman, hindi pa lubos nakakamit ang ganap na interoperability o tuloy-tuloy na operasyon kasama ang NATO. Kasama sa mga pangunahing kakulangan ang lumapang sistemang lohistika, kulang na integrasyon ng ligtas na komunikasyon, at patuloy na pangangailangan sa reforma sa depensa, kagamitan, at pamamahala ng tauhan. Muli, halos imposibleng maisakatuparan ng buo ng Ukraine ang programang ito habang nasa gitna ito ng digmaan. Isang katotohanan na, sa sarili nito, ang pinakamalaking hadlang sa pagsali ng Ukraine sa NATO, kahit hindi formal. Ang digmaan laban sa Russia ay nagsisilbing de facto na hadlang sa NATO membership. Walang tahasang patakaran sa mga pamantayan ng pagiging miyembro ng NATO na nagbabawal sa isang bansang kasalukuyang sangkot sa isang labanan na sumali sa alyansa. Ang open door policy na itinatag sa ilalim ng Artikulo 10 ng kasunduan ng NATO ay nagsasaad na anumang bansang Europeo na kayang isulong ang mga prinsipyo ng kasunduan at mag-ambag sa seguridad ng North Atlantic, maaaring imbitahan na sumali basta't lahat ng kasalukuyang miyembro ay nagkakaisang sumang-ayon sa paanyaya. Gayunpaman, ang pagpasok sa NATO ay nangangailangan din ng nagkakaisang pahintulot ng lahat ng 32 miyembrong estado. Pwedeng harangin ng kahit sinong miyembro ang pagpasok ng aplikante dahil sa politika kahit pasado siya sa pamantayan. Tulad ng nangyari ng hadlangan ng Turkey at Hungary ang pagpasok ng Sweden sa NATO dahil sa mga hindi kaugnay na isyung politikal. At may isang malinaw na dahilan kung bakit. Kung pare-pareho ang lahat ng bagay, maraming miyembro ng NATO ang may malalaking alalahanin tungkol sa pagtanggap sa Ukraine sa NATO habang ito ay nasa digmaan. Artikulo 5 ng NATO Mutual Defense Clause. Inuutusan ng clause na ito ang mga miyembro na ang pag-atake sa isa ay ituring na pag-atake sa lahat. Dahil dito, kung magpapatuloy ang gabi-gabing pag-atake ng drone at missile ng Russia sa Ukraine, at ang pagsulong ng hukbong Ruso sa harapan. Pagkatapos ng pagtanggap sa Ukraine, lahat ng iba pang miyembro ng NATO ay de facto na mahahanap ang kanilang sarili na nakikipagdigmaan sa Russia. At habang maraming miyembro ng NATO, sa salita at gawa, ay hindi itinago ang kanilang kagustuhang suportahan ang laban ng Ukraine kontra Russia hanggang sa huling Ukrainian. Kaunti lang ang ebidensya na karamihan sa kanila ay may kagustuhan na isugal ang buhay ng sarili nilang mga mamamayan. Sa ngayon, wala pang bansang NATO ang nagpadala ng aktwal na sundalo o puwersang pandigma sa Ukraine. May sapat na kagamitan at pagsasanay mula sa mga NATO volunteer at iba pa. Pero walang opisyal na direktang pakikialam. Magbabago ba iyon kung agad mapasama ang Ukraine sa NATO kahit may digmaan pa sa kanilang teritoryo? Paano kung mangyari ito mula 2000 at 28 hanggang 2030? Posibleng ang mga mas makapangyarihang miyembro ng NATO tulad ng United Kingdom, Pransya, Alemanya at Polonya ay handang direktang makialam sa labanan. Iyan ay kung matupad ng malalaking programang pagpapalakas ng armas at paghahanda militar ng Europa na sinimulan noong 2000
at 25 ang kanilang layunin. At ang NATO, lalo na sa silangang bahagi nito, ay mas handa ngayon para sa mas malawak na labanan laban sa Rusya. Sa biglaang pagdami ng mga puwersa at makabagong kagamitan, lohistika, at koordinasyon na nilalayon ng mga planong ito, maaaring magbukas ang mga puwersa ng NATO ng sabay-sabay na mga bagong front sa Poland, Finland, mga estado ng Baltiko, at sa kabila ng Black Sea mula Romania at Bulgaria. Dahil nakatutok na ang malaking bahagi ng kanilang kakayahan sa Ukraine, malamang na mapagod at ma-overstretch ang militar ng Rusya, na mag-iiwan ng malalaking bahagi ng bansa na mahina at madaling sakupin. Malaki ang posibilidad na magdulot ang senaryong ito ng walang habas na nukleyar na tugon. Maaaring hindi pa tinupad ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ang alinman sa kanyang iba't ibang banta ng posibleng nukleyar na tugon bilang tugon sa mga pulang linyang nalampasan ng Ukraine at ng mga sumusuporta nito. Ngunit wala sa mga supply ng Abrams tanks, long-range missiles, o F-16s ang nagbabanta sa mismong pag-iral ng bansa. Partikular na ang kapit ni Putin sa kapangyarihan. Kahit marami nang naibigay, ang banta ng NATO forces na nagtipon sa iba't ibang harapan, kasabay ng malaking kalamangan nila sa himpapawid. Iyan ay isang ganap na ibang posibilidad. Si Putin ay naging prangka tungkol sa kung ano ang kinakailangan para pindutin niya ang malaking pulang baton. Kumbaga, at binago niya ang doktrinang nuclear ng Russia ayon dito. Noong 2018, sinabi niya kay Vladimir Solovyov, kung may magpasya na wasakin ang Russia, may legal tayong karapatang tumugon. O, para sa sangkatauhan, ito ay magiging isang pandaigdigang sakuna para sa mundo. Ito ay magiging isang pandaigdigang sakuna. Pero ako pa rin bilang isang mamamayan ng Russia at pinuno ng estado ng Russia, gusto kong itanong, bakit pa natin kailangan ang ganitong mundo kung wala na ang Russia? O, binabaliwala ng mga agresibong tinig ang ganitong pahayag ni Putin, na itinuturing nilang pananakot at pagpapakitang gilas lang. Kadalasan, nasa komportabling opisina sila sa Washington, malayo sa lugar na babagsakan o lalapagan ng mga Samatslava, Ukraine, sa mga basement ng kanilang mga magulang. Ang mga leader ng NATO, sa kabuuan, ay tila hindi gaanong nag-aatubiling isugal ang paglala ng sitwasyon na maaring mabilis na mawalan ng kontrol. Sa katunayan, may mga pagdududa kung ang ilang miyembro ng NATO, kabilang na ang pangunahing kapangyarihan nito, ang United States, ay handang tuparin ang kanilang Article 5 na pangako sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tropa para ipagtanggol ang Ukraine sakaling magkaroon ng panibagong pag-atake. Ang probisyong ito ay nagbibigay kaluwagan sa bawat miyembro na mag-ambag ayon sa kanilang nais. At si Trump ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa antas ng suporta na ibibigay ng United States sa mga miyembro ng European NATO sakaling sila ay atakihin. Oo, sa ngayon, sa pagtatapos ng 2025, ayon kina Kalihim General ng NATO Mark Rutte at iba pa, kahit may kalamangan sa mga advanced na fighter jet at surveillance, hindi pa rin handa ang NATO sa malawakang labanan kontra Russia, kahit pa ang Russia ay labis na abala at malubhang napinsala sa Ukraine. Kaya, habang malamang na aalisin na ang lahat ng restriksyon sa pagdaloy ng mga armas mula sa mga miyembro ng NATO at paggamit nito hanggat maaari. Pinagdedebatehan pa kung alin sa mga miyembro ng NATO, kung meron man, ang handang sumugal sa mas direktang pakikialam. Ang hindi pag-aksyon na ituring ang pag-atake sa Ukraine bilang pag-atake sa NATO ay magpapahina sa NATO at maaaring magpalala ng mga hidwaan sa alyansa. May ilan na nagsasabing ang proseso ng mabilisang pagsali ng Ukraine sa NATO ay nagpapababa sa kredibilidad at katayuan ng alyansa. Ang ibang miyembro gaya ng Hungary ay dumaan sa mas mahigpit na proseso tulad ng Komprehensibong Membership Accession Plan o Membership Accession Plan na hindi na inirequire sa Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang pagtutol ng Hungary sa mabilis na pagsali ng Ukraine sa NATO hanggang ngayon. Nagpahayag din ang United States, Alemanya, Slovakia, Belgium, Slovenia at Espanya ng iba't ibang antas ng pag-aalinlangan dito sa iba't ibang panahon. Gayunpaman, sa kabila ng mga malalaking praktikal na hadlang sa mabilisang pagsali ng Ukraine sa NATO at mga matitinding panganib, may mga tao pa ring nananawagan na mangyari ito kahit ano paman. Halimbawa, ipinaliwanag ng defense analyst na si Ruben F. Johnson ang kanyang panig sa artikulo ng National Security Journal na dapat sumali ang Ukraine sa NATO
Iginiit niya na ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO ay magpapalakas sa seguridad ng Europa at makakaiwas sa panibagong digmaan. Sa totoo lang, hindi ginagawa ni Johnson ang mga pahayag na ito mula sa ibang bansa. Marangyang opisina o kahit maduming basement, nakabase siya sa Warsaw, silangang harapan ng NATO bilang direktor ng Asia Research Center sa Casimir Pulaski Foundation. Binanggit niya ang komentaryo ng Atlantic Council at 5 dahilan kung bakit dapat pabilisin ng Ukraine ang pagsali sa NATO. Una, sabi niya, ito ay magtatapos sa walang katapusang ambisyon ng Russia na sakupin ang Ukraine. Ito na ang pinakamalinaw na mensahe para kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Hindi kailanman mangyayari ang pagnanais niyang burahin ang pagkakakilanlan ng Ukraine at ibalik ang imperyo ng Russia. Hikayatin ang Russia na muling suriin ang posisyon nito sa pandaigdigang komunidad. Sa ngayon, dahil sa tugon ng kanluran sa pananakop ng Russia sa Ukraine, napilitan ang Russia na muling suriin ang lugar nito sa pandaigdigang komunidad sa pagdoble at pagtriple ng pagsisikap sa pagtatayo ng mas malawak na ugnayan sa iba pang miyembro ng tinatawag ni Johnson na authoritarian axis. Binubuo ng North Korea, Iran, China, at marami pang bansa sa Global South. Hindi naging maganda ang sitwasyon para sa kanluran. Lalo na kung walang malinaw na pangakong poprotektahan ang Ukraine sa pamamagitan ng presensya ng mga sundalo sa lupa. Ang mas malamang na mensaheng ipinapadala ng hakbang na ito kay Putin ay dagdagan ang kredibilidad ng kanyang mga pahayag na ang pagpapalawak ng NATO sa Ukraine ay isang banta sa mismong pag-iral ng Russia. Sa halip na pilitin si Putin na umatras sa Ukraine, maaari nitong lalong palalain ang sitwasyon. Lubog sa utang ang Ukraine at umaasa sa tulong at pautang para tustusan ang budget, lalo na sa gitna ng digmaan. Noong Nobyembre 21, 2025 nasira ang lahat ng pangunahing thermal at hydroelectric power plant sa bansa sa mga missile at drone attack ng Russia. Dahil dito, buong bansa ay nagkakaroon ng malawakang brownout at hinaharap ang tinawag ni Zelensky na pinakamalupit na taglamig. Kahit matindi ang pagkalugi, dahil sa pangdigmaang ekonomiya ng Russia, nananatili itong may malaking kalamangan sa militar laban sa Ukraine na unti-unting pinahihina ang paglaban. Formal lang inamin ng Russia na nasa digmaan sila noong 2024 matagal matapos magsimula ang pananakop. Isang pagbabago sa pananalita na hindi pa rin umaabot sa ganap na legal na mobilisasyon para sa digmaan at patuloy na nililimitahan ang kakayahan ng Estado na kunin ang lakas tao at mga yaman. Karaniwang gumagastos ng 25% o higit pa ng gross domestic product para sa depensa ang mga bansang may digmaan. Noong 2023, 36% ng gross domestic product ng Ukraine ay napunta rito at 31% naman ang nakatakdang gastusin sa 2025. Samantala, 5 hanggang 7% lang ng gross domestic product ng Russia ang ginagastos nila sa depensa kahit may digmaan. At may debt to gross domestic product ratio lang ito na 20%. Pagsamahin mo iyan, imbes na palakasin ang seguridad ng Europa, parang isinusulong lang ang Ukraine sa NATO. Ngayon, habang hindi pa tiyak kung ipapatupad ang Article 5, may mga mapanganib na mga kahihinatnan para sa Ukraine at sa hindi handang NATO. Isa pang dahilan kung bakit minamadali ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Ayon kay Johnson, ang pinakamahalaga ay ang Ukraine na ngayon ang may pinakamalaki at pinaka-innovative na militar sa Europa. Binago raw nito ang paraan ng pagpapahina sa mas makapangyarihan at mayamang kalaban. Ayon sa kanya, ang lumalalang sitwasyon sa silangang Ukraine ay nagpapakitang ang ideya na napahina ng Ukraine ang Russia ay mula mismo sa Trump na manual ng pampulitikang pagpapaganda. Gayunpaman, may punto siya pagdating sa halaga na maaaring dalhin ng mga batikang sundalo ng Ukraine sa NATO. Una, malaki ang madadagdag nila sa bilang ng mga kasapi ng NATO. Ang NATO ay may 344 na milyong aktibong militar bumaba mula 200 at 11 milyon. Kung wala ang United States at sumali ang Ukraine sa NATO, aabot sa 400 at 32 milyon ang kabuang bilang ng militar ng alyansa. Halos 1/4 ang itataas. Pero malayo pa iyon sa tanging halaga na maidadagdag ng mga puwersang Ukrainian. Iniulat ng BBC Ukraine na hindi humanga ang mga sundalong Ukrainian sa pagsasanay sa mga bansang NATO. Tinawag nila itong paghahanda para sa lumang digmaan na walang drone. May isa pang nagbiro. Patuloy pa rin silang nagtuturo gamit ang mga aklat ni Grunwald
na tumutukoy sa tagumpay ng Poland sa labanan sa Grunwald noong 1410. Sa isang nakakahiya na insidente, iniulat na pinatanggal ng instruktor ang drone ng mga Ukrainian mula sa pagsasanay dahil sinisira nito ang mga taktika. Kung totoo ang salaysay ng mga sundalong Ukrainian tungkol sa pagsasanay sa NATO, malinaw na hindi na angkop ang kasalukuyang pamamaraan at taktika ng NATO. Sa makabagong teknolohiya at labanan ng drone sa silangang Ukraine, hindi ang Ukraine ang nagtataas ng pamantayan para umabot sa antas ng NATO. Maaaring ito rin ang panahon na ang mga Ukrainian ang nagtuturo sa buong alyansa. Nakita na natin ito sa pagbubukas ng pasilidad para sanayin ang mga Ukrainian drone operator at NATO operator sa Poland. Naniniwala si Johnson at iba pang taga-suporta na ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay makakapigil sa Russia na gumawa ng masamang gawain sa ibang bansang Europeo. Baka nga ito pa magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Naniniwala si Johnson na magiging pinakadedikado at masigasig na miyembro ng alyansa ang Ukraine. Malakas daw itong dahilan para balewalain ang mga nabanggit na issue at pabilisin ang pagsali sa NATO. Anya, halos 75% ng mga Ukrainian ay pabor sa pagiging miyembro ng NATO. Mas mataas kaysa karamihan sa matagal ng kasapi ng alyansa. Ang ibig sabihin nito ay parang sapat na raw ang suportang ito para isantabi ang masusing pagsusuri at agad na bigyan ng mainit na pagtanggap. Naniniwala si Johnson na magpapadala ito ng mensahe laban sa sinisismo at pangungutya ng pandaigdigang komunidad sa kahinaan ng pagkakaisa ng NATO. Mahirap maintindihan kung ang mga tulad ni Johnson ay hindi nauunawaan ang maraming seryosong panganib ng mabilisang pagsali ng Ukraine sa NATO gaya ng nabanggit kanina. O nauunawaan nila ito, ngunit binaliwala na lang. Delikado ito. Mas malamang pang sabihing galing si Trump sa ibang planeta kaysa mangyari yon na hindi ituring ng Russia na matinding paglala ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Ang hakbang na ito ay maaring magdulot ng panganib ng malawakang sagupaan sa Europa at Russia. Malinaw na sinabi ng dalawang panig na hindi pa sila handa. Pinapataas nito ang panganib na may panig na magdesisyon gumamit ng sandatang nuclear dahil sa labis na desperasyon. Bukod dito, humihina at mababa ang suporta para sa pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO at direktang pakikialam ng NATO o mga kasapi nito sa mga teritoryo ng NATO. Ang mabilis na pagiging miyembro ay maaring magdulot ng panganib ng kaguluhan sa politika, lipunan at ekonomiya sa mga bansa tulad ng Pransya, United Kingdom at Alemanya na ang kani-kanilang mga leader ay may pinakamababang kasikatan sa kasaysayan ng kanilang bansa. Mabilisang pagiging miyembro sa NATO. Sa unang tingin, tila isa itong pangarap ng mga Ukrainyano na lubos na magpapagaan sa kanilang pasaning militar at magbibigay ng tunay na pagkakataon para mabawi nila ang kanilang mga nawalang lupain. Pero kung iisipin, para itong pintuang may butas sa submarino para sa bansang nasa gitna ng labanan. Mas epektibo at mas ligtas ang malalakas na garantiya sa seguridad na hindi konektado sa NATO, gaya ng 28-puntong plano ni Trump. Kung hindi sasali sa NATO, mawawalan si Putin ng pangunahing kwento at mapipilitang ilantad ang tunay niyang intensyon. Isang maliit ngunit estratehikong tagumpay na maaaring magbunga ng diplomatikong benepisyo sa hinaharap. Habang ito ay unti-unting nahahayag ngayon, mag-subscribe sa channel at i-enable ang notifications kung di mo pa nagagawa para updated ka sa mga balita at pagsusuri tungkol sa militar ng NATO, Ukraine, at iba pa. Salamat sa panonood.